God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Now, dear Lord, I come to you. I gave my life, please take control. All my sins that I have done, I gave them all, so take control. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw kong mga kaibigan at minamahal kong mga kapatid na siyang patuloy na sumusubaybay sa programa ng ating misyon, lalo higit sa katatapos lang pong online evangelism. Purihin po ang ating Panginoon. Pasisimulan po natin muli ang isang napakagandang serye o pag-aaral na tiyak ako ito'y makapagbibigay sa atin ng sigla at alam kong lalago ang ating espiritual na buhay na may temang The Virtuous Life o pamumuhay na walang bahid karumihan. Ito ang ating pagbubulay-bulayan sa loob ng 2 linggo. At ang tupiko na ating pag-aaralan ngayong gabi, mga minamahal kong mga kapatid, ay tinatawag na honesty, katapatan or pagiging tapat. Ngunit bago tayo magsimula, hinihiling ko po na tayong lahat ay yumuko sa panalangin. Manalangin po tayo, mga minamahal. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat kami po ay pangungunahan muli ng iyong banal na Espiritu Santo sa loob ng 2 linggong pag-aaral na may temang pagpapanariwa at pagbabagong lakas ng aming spiritual na buhay or spiritual rejuvenation na magsisimula ngayong gabi. Pagpalain po ang bawat isa habang kami sa salok ng mga katotohanan ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, hinihiling po namin ang lahat ng ito. Amen. Mga kapatid, sa gabing ito, pag-aaralan natin ang salitang honesty o pagiging tapat. Alam niyo ang salitang tapat. Kahit bali-balik tarin mo yan, o kahit saan mo yan ilagay or ipwesto, patayo, pahiga, patihaya, patagilid, patalikod, pabaliktad, tapat pa rin yan. Minamahal kong mga kapatid, ganito po ang kalagayan ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Lalo na sa mga nagdaang buwan, nung dumating at sumalanta ang coronavirus,
or COVID-19 hanggang sa kasalukuyan na subok ang ating pananampalataya, di po ba? Dahil sa mga pangyayaring hindi po natin inaasahan, nagulantang ang buong sansinukob sa mga pangyayaring ito. Maging tayo man ay hindi rin po nakapaghanda o hindi natin napaghandaan ang mga bagay-bagay na ito. At ang sabi ng ilan, lalong higit ang mga pangulo ng bawat bansa, ang akala nila ay simpleng influenza or flu lamang ito. Ngunit nagkamali sila sa kanilang akala sapagkat ito'y nagdulot ng malaking peligro at dilubyo sa buong sanlibutan at nabahala po talaga ang mga tao at ang akala nila end of the world na. At hindi po natin yan may kakaila sapagkat kayo at ako ay biktima rin. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi po malalim ang ugat ng ating relasyon at kung hindi naging matatag ang pundasyon ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tiyak ako, tayo ay mabubuwal at madaling maparang. Maraming mga namatay at nagbuwis ng buhay upang mabuhay kayo at mabuhay ako. Marami rin ang nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, walang makain, hindi makalabas sa tahanan ng walang suot na face mask or face shield, di makapunta sa nais mong puntahan, at kung wala kang pasislip galing sa barangay, hindi ka makakabili sa palengke, grocery store, drug store, at sa bangko para makapaglabas ng pera. Limitado ang paglabas sa tahanan at isa lamang ang pinapahintulutang lumabas at limitado dalawang beses lamang sa isang linggo at limitado rin ang oras dahil may curfew at higit sa lahat, bawal ang pumunta at sumamba sa church. At magpahanggang ngayon, limitado pa rin ang attendance sa church na animoy tinanggalan na tayo ng karapatan. Lahat ng ito'y nagdulot sa atin ng pasakit, kahirapan, at talagang naapektuhan ang ating buhay at pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ngunit sa kabilang banda, ang pandemyang ito ay nagdulot rin ng mabuting bagay at naging pagpapala sa bawat isa. Dahil nagkaroon tayo ng pagkakataong makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay at pangunahan ang ating pamilya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos sa loob ng ating mga tahanan. Mga kapatid, alam ko na marami sa atin ang mga nawalan ng mga kabuhayan, nawalan ng salapi, mga material na bagay, mga kayamanan, ang lahat ng ito'y napakahalaga. Ngunit ang mga bagay na yan ay pwede pang maibalik paunti-unti basta't pagsikapan natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Ngunit sa gabing ito, nais kong malaman niyo na higit tayong mahalaga sa Diyos kaysa sa mga bagay na ito, ang iyong relasyon, ang iyong pananampalataya at katapatan sa Kanya, lalo sa panahong ito na tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Nais ng Diyos na tayo maging tapat sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay habang siya'y ating hinihintay sa ikalawang pagkakataon. Tonight, we must take a look and we're going to study one of the biggest relationship killers. We're talking about something that can destroy relationship. No matter how your relationship is, there's something that can destroy, and it's called lying and dishonesty. Kasinungalingan at panlilinlang. At mas matindi pang epekto nito kaysa sa coronavirus. Buti pa ang COVID-19 ay kinatatakutan ng lahat. Kaya tayo ay nag-iingat na huwag madapuan nito. At pinagkakaisa at pinagbubuklod tayo. Kaya nga naranasan natin ang ma-house quarantine kasama ang ating mga mahal sa buhay. Di po ba, mga minamahal ko mga kapatid?
Alam niyo po, kapag ang virus ng kasinungalingan at panlilinlang ang pumasok at nanguna sa isang relasyon, at kapag hindi ito naagapan kaagad, sigurado ako, masisira at mawawasak ang isang magandang samahan. In every relationship is gonna be strong or good. Trust is your foundation. Trust is what makes a good relationship good. Sa bawat relasyon, ang nagpapatibay nito walang iba kundi ang pagtitiwala sa isa't isa at katapatan. Yes, the more honesty you have, the better relationship is going to be. Nais ng Panginoong Hesus na ipabatid at ipaunawa sa atin ang kahalagahan ng katapatan. Ito ang kanyang wika sa Mateo 5:33 hanggang 37. Narinig ninyo muli na sinasabi nila noong una, huwag kang manunumpa ng walang katotohanan, kundi tuparin mo ang sinumpaan mo sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kang mangako ng anuman, ni sa ngalan ng langit sapagkat ito ay trono ng Diyos, kahit ang lupa ay huwag mong ipanumpa sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mapa. Kahit ang Jerusalem man ay huwag mong ipanumpa sapagkat ito ang lunsod na dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipangako, isamang buhok nito ay hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Dapat lang na ang pananalita ninyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Subalit sa anuman ang hihigit pa rito'y nanggaling na sa masama. Minamahal kong mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang ating Panginoong Hesus, tulad ng kanyang ginawa several times, ibinabalik niya ang kanilang kaisipan sa turo ng lumang tipan. Kaya ipinapaliwanag at dinidiin mismo ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:33, narinig ninyo muli na sinasabi nila noong unang panahon, huwag kang manunumpa ng walang katotohanan, kundi tumarin mo ang sinumpaan sa Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, nais ng Panginoong Hesus na ipabatid sa kanila na napakahalaga ng panunumpa at mangako sa Diyos. Kaya sa Levitico Kapitulo 19, versikulo 12, ganito ang pagkasabi, huwag kayong manumpa sa aking pangalan kung ito'y walang katotohanan. At ayon sa mga Bilang Kapitulo 30, versikulo 2, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailanman tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. The passage we are considering is about oaths, panunumpa, and vows, mga pangako. At ito ang issue na pinag-uusapan dito, mga minamahal kong mga kapatid, na tinugunan ng ating Panginoong Hesus at ipinaliwanag niya sa mga tao. Sino-sino ang mga taong ito? Naroon ang mga mamamatay tao, magnanakaw, mangangalunya, maitim ang mga budhi, at walang ibang iniisip kundi pita ng laman, lahat sila ay makasalanan. Ayon sa Lucas 2:32, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Ipinangaral niya ang may kinalaman sa pagsisisi sa kanilang pagkatao at likas kung paano ang buhay ng isang alagad ng Diyos at kung anong klaseng pag-uugali ang dapat ipamuhay at ipakita na napakalagang ng katapatan sa Panginoong Diyos. Kaya nga ang ating mission or Northern Luzon Mission ay may mga ganitong programa upang ating mapakinggan at maipaalala muli sa atin ang kahalagahan ng relasyon, pananampalataya at pagtitiwala at katapatan sa paglilingkod sa Diyos at tao. Ngunit ayon sa mga Hudyo, Eskreba at Parisyo, as long na hindi ka mangangako at susumpa
sa Diyos ay hindi ka magkakasala. They had trouble telling the truth consistently in order to guard themselves against being found guilty of swearing falsely by the name of God. It seems that they had firmly established the habit of swearing by everything except God. They wanted to have some kinds of force to be their promises to make their words more credible, but they didn't want to incur the judgment of God by swearing something in His name when they did it fully intended to make it good or when it was entirely truth. Instead of swearing by God, they swore by the heaven or by the earth. Ayon sa Matthew, Kapitulo 23, 16 hanggang 22, ipinakita ng Panginoong Yesus na walang katotohanan ang lahat ng katuruan ng mga eskreba at mga prasyero ito. Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Matthew Kapitulo 12, 34, 36. Mga kapatid, nakita natin sa talatang ito kung paano binali ng Panginoong Yesus ang maling paniniwala ng mga eskreba at pariseo. Ngunit sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila na hindi sila makakaiwas sa kanilang pananagutan sa Diyos by invoking things na walang katuturan at katotohanan. Ang akala nila sa panunumpa at pangangako sa mga bagay na nilalang ng Diyos tulad ng langit at ng lupa at iba pang bagay ay makakatakas sila sa kahatulan at pananagutan sa Diyos. Pero hindi. Mga kuman, tayo o hindi, sa tuwing tayo ay magbibitiw ng salita sa Diyos at sa ating kapwa, ay haharap at mananagot tayo sa hukuman. Napakagaling nating mangako sa Diyos at sa tao. Pero lagi namang napapako. Alam na nga natin na tayo nagkamali, pero nangangatwiran pa rin tayo para matakpan lamang ang ating pagkakamali at nagawang kasalanan. Ayon sa Matthew Kapitulo 12, 36 hanggang 37, ngunit sinabi ko sa inyo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin sa mga tao, magbibigay sulit nga sila sa araw ng paghuhukom. Ito'y sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay mapapaging matuwid. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Napakaliwanag mga kapatid. Tama si Mrs. White. Ang sabi niya, dishonesty is practiced all through our ranks. And this is the cause of what? Lukewarmness on the part of many who profess to believe the truth. They are not connected with Christ and are deceiving their own souls. Testimonies for the Church, Volume 4, page 310. Jesus knew what the inside and outside story of your life. He is the only lie detector with 100% accuracy. This is the problem of those who profess children of God. What they are doing is that they were compartmentalizing their life like the scribe and Pharisees. What does it mean, the word compartmentalizing life? This area, ang aking religious life, at sa areang ito, ang aking cultural life. Sa religious life, ikaw at ako bilang Adventista, di po ba napakahalaga ng araw ng Sabat sa ating mga kapatid?
Dahil araw ng Sabat ngayon, sinasabi natin, kinakailangang banal ako. At pili ang aking galaw, ang aking pananalita, ang pagdala ng aking dapit. Kinakailangang lahat ng aking gagawin ay kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa araw ng Sabat. Yan yung tinatawag na religious life natin, mga minamahal mga kapatid. While on the other side or area ng ating buhay, from Sunday to Friday, ayos lang na hindi ako gaano banal ngayon. Diba? Lahat ay pwede kong gawin sa aking buhay. Total, buhay ko naman ito. Ayos lang na magsinungaling ako, paminsan-minsan, balikan ang aking mga bisyo, at tumikim ng mga ito, paminsan-bistan, basta hindi ako makita ng aking mga kapwa Adventista. Okay lang na magsugal ako, paminsan-minsan, at tumikim ng mga ipanagbabawal. Total, hindi pa naman darating ang Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, sa araw ng Sabat, napakabanal po natin. Kaaya-aya tayo sa lahat, piling-pili ang ating pananalita, ang ating kilos, kinakain, kasuotan. Napakabuti po natin sa paningin ng mga tao. Kaya nga kung minsan nasasabi ng ating mga kasamahan sa ating tahanan, lalong higit ng ating mga anak, sana laging araw ng Sabat. Bakit kaya mga minamahal ko mga kapatid? Kung ating titingnan ang ating mga buhay, napakalaking katanungan. Nakakaya tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Remember, God is a God not only the 7th day of the week, but 7 days a week. Ang presidente, vice president, senators, congressman, governor, mayor at kahit pakapitan at mga barangay official, pinanunumpayan na gagawin nilang matapat ang kanilang mga tungkulin sa lipunan at sa barangay. Kahit pa nung ako'y naordinahan, naalala ko pa mga kapatid, that was December 19, 2014 at Nella Isabela, ay pinanumpa rin po ako ng ating mga administrador sa North Philippine Union Conference na susunod sa mga lituntunin at katuruan ng Adventista del Séptimo Día na maging tapat sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Pero may isa lamang akong pangako na hindi ko talaga natupad magpahanggang sa ngayon, ang mag-vegetarian. Struggle ako sa ereyang ito, mga minamahal ko mga kapatid. But still, I'm trying my best. Through God's help, na paunti-unti ay may sa kabuhayan ko ito. Gagawin ko ito hindi dahil sa kaligtasan, kundi bagkus gagawin ko ito sa ikabubuti ng aking kalusugan, physically and spiritually. Ang panunumpa, mga kapatid, at pangako ay mabuti. Kung ito ay yung pangangatwiranan at tutok din. Pero kung hindi mo kaya, ay huwag mong gawin because it has huge implications. Lalo na kapag ang Diyos ang iyong pinangakuan. If we are going to investigate Matthew 5:34 up to 37, Jesus was talking about separating from compartmentalizing life. Because it touches the whole aspect of your life. In order for you to have a better and good relationship with God and to other people, you must be honest all the time. If you will make a promise to the Lord, be sure that you must do it and not to compromise it.
Hindi po nasisiyahan ng Diyos kung tayo ay patuloy na nangangako na hindi natin natutupad. Mapagpatawad po ang Diyos, mga kapatid, at walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin, maliban lamang sa kasalanan na hindi mo hiningi ng tawad. Ngunit ibang usapin kung mangangako ka na hindi mo tutuparin, sapagkat siya ang Diyos na banal at kailanman wala sa Kanya ang kasinungalingan. Hindi natin pwedeng lokohin ang Panginoong Diyos. It is considered as what? Grievous thing against God, and it has huge implication and consequence, mga minamahal kong mga kapatid. Pangalawa, na tayo mahilig mangako sa ating mga mahal sa buhay, to our loved ones. Una, sa iyong asawa, dishonesty is a form of what? Cheating. Marami ang nakakalimot sa mga sumpaan at pangakong binibitiwan during marriage. Remember, marriage is a lifelong commitment. But the problem is, marriage today is so what? Fragile. Madaling mawasak at madaling mawala. Marriage now is conformed to what is in the law of man. And the technology abominate the intimate relationship of husband and wife. Ganun din sa ating mga anak. Napakarami nating mga pangako sa kanila, kung minsan ay hindi natin talaga natutupad. Do not make a promise to your children if you will not able to keep it and do it. Be a good example as Christ-like parent. Whatever their decision and choices in life will reflect who and what kind of parent you are. Third, to church and family. To church family and friends, I should say. Unfortunately, we as God's children, inside and outside the church, sometimes we spread lies and gossiping about them. Kinakalat ang mga issue tungkol sa mga kapatid na walang katotohanan, kundi kasinungalingan, o kahit na ito'y totoo man, wala pa rin po tayong karapatan. Tanging Diyos lamang, mga kapatid. Pinapaalala ko lang po sa ating lahat kasi marami po ang nahuhulog sa bagay na ito. Ito ay nakakayang gawain ng isang Adventista. Chismoso, chismosa, sa loob at labas ng iglesia, and it will destroy our relationship to each other. Number 4, in our workplace, we should also be honest in our work, in dealing with other people, in treating them fairly. We will create a good working environment. Bearing lies, a relationship destroyer. We have all the tendency to lie. We twist the truth intentionally. If we are living in this kind of life, we are building an awful relationship with God to our what? Fellow men. Yes, you and I, we are the main target of Satan to destroy. Kinakailangan po natin mag-ingat, mga minamahal ko, mga kapatid. Falsehood is a Satan deceiver and relationship destroyer. Tonight, as I'm preaching this sermon, I knew that we have different battles in life. We sometimes committing lies, probably because of some reasons. And those many reasons we have had, we unconsciously doing it. If you lied or someone lies to you, maybe a friend, workmate, or family member, to forgive and forgive at some point.
and honesty, it's pretty safe to say that it's easier say that to do it. In most situations, it may be easier to forgive them than to forget. Though neither one is really a simple task, but really, what does it mean to forgive and forget? Does it mean you no longer have any built-up sentiment towards someone who hurt you? Does it mean you can go on with your life without ever thinking about what happened again? As a child of God, to truly forgive means you understand the human condition and can accept that all humans possess both positive and negative aspects. Our God is a forgiving God. We open and commit lies to Him, but He is always ready to accept you and me because God loved us so much. Jesus warned us about this because lies ruins any relationship. Please let us be watchful of what we commit to our God, family members, church family, and to our friends. May kasabihan, mga kapatid, honesty is the best policy. If we live a holistic life, God is always there. Whatever we do and utter, we must live a Christ-like character. Telling about the story of Jesus was the most credible story we can share to our fellow men and to the non-believers. With His word, all are honest and true. Remember this, my dear brethren. The foundation of credibility is honesty. If we live with honesty, our life will be meaningful and worthy in the sight of God. Let us honor Him by being honest and truthful always in all what we do and say. Again, good evening and God bless us all. I'd like to request everybody to please bow our heads for the closing prayer. Manalangin po tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Lord, thank you so much for being with us tonight. We thank you because we learned about honesty. You taught and helped us to be honest in every situation, big or small. With all the things we've just heard will be our guide in our daily Christian living. In Jesus' name, we pray. Amen.